morning, everyone. Happy New Year. Yes, Panginoon, sa umagang ito, muli, Ikaw ang aming itinataas, Panginoon. Ikaw ang aming pinapupurihan. Ama, Ikaw ang aming Diyos na dakila, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, na marapat naming sambahin, Panginoon, at maitaas, O Diyos Ama. Lord, sa umagang ito, sa aming panimulang panalangin, Panginoon, patuloy namin inilalapit sa iyo ang aming gawain ito, Lord, ang apat na sulok ng sambahang ito, Lord. Basbasan niyo po ito ng iyong banal na dugo at ang iyong banal na espiritu, Ama. Nawa, Lord, ang mga kapatid namin na wala pa rito, hipuin niyo po sila. Nang sa ganun po, Lord, maalala nila ang araw na ito ay para sa iyo lamang, Ama. Panginoon, Lord, ngayon po sa aming huling linggo ng taong ito, Panginoon Lord. Maraming salamat po sa nagdaang taon, sa mga biyaya. Salamat, Panginoon. At kung may mga problema kaming dinaanan, Lord, salamat. At ito po ay napagtagumpayan namin, Lord, Ama. At sa mga pagsubok sa buhay, Lord, alam ko na Ikaw ang kasama namin, Panginoon. Ano man ang dumating nung nakaraang taon, ito po ay napagtagumpayan namin, Panginoon. Sa pangalan mo, O Diyos, Lord, dinadalangin namin, Panginoon, sa darating na taon na 2026, Panginoon. Lalo niyo po kaming pagpapalain. Lalo po, Panginoon, ang aming pananampalataya sa iyo ay patuloy mo po itong palalaguin, Panginoon, ng bawat isa. Nawa, O Diyos, Lord, sa 2026 ay maging masagana ang bawat isa sa amin, Panginoon God. I claim and I receive, Panginoon God. Lord, sa darating na taong ito, nawa, Ikaw, Panginoon, ang nasa unahan namin at nasa likuran namin at sa tagaliran namin, Panginoon, Lord. At higit sa aming puso, Lord, na Ikaw lamang ang lagi naming itinataas at papupurihan, Panginoon. Lord, kung may nagawa man kami, Panginoon, hindi ka nais-nais sa iyo, Lord, patawarin niyo po kami, linisin niyo po, Panginoon, ang aming puso't isipan, Panginoon, Lord. Panginoon, dinadalangin namin ang mga anak namin na wala dito na hindi namin nakasama sapagkat mayroon po silang gawain ng kanilang ignite, Panginoon. Lord, pag-ingatan niyo po sila. Nawa sa kanilang pagbalik ay yung kanilang napag-aralan doon, Panginoon, ay maituro nila dito, maging tanim ito sa kanilang puso't isipan at naway maging lumago ang kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoon Diyos Ama. Patuloy mo po silang gamitin, Panginoon, at patuloy mo silang palaguin sa iglesyang ito, O Diyos Ama. Nawa, Lord, sa darating na 2026, kami po ay magtatanim ng iyong mga salita, Lord, sa mga nasasakupan ng aming komunidad, Panginoon Lord, sapagkat ito po ang sabi nyo, ang nagtatanim ng kakaunti ang aanihin, at ang maraming naitanim ay maraming aanihin. Kaya, Panginoon, kiniklaim namin, Panginoon Lord, na marami, Panginoon, na maihahayag ang salita mo, maitatanim sa mga taong pupuntahan namin, na siya po ay hihipuin ninyo, na sila po ay makasama namin sa gawain ito, Panginoon Lord, Ama. Lord, Panginoon, ang magdadalang ng mensahe sa umagang ito, Lord, itago mo po siya sa iyong likuran, Panginoon. Nawa, ang iyong mensahe ay nagmumula sa iyo na gagamitin po ng aming pastor, Panginoon God. Lord, ang magdadala ng awit, Panginoon, Lord, ikaw po ang magbigay sa kanya ng magandang tinig, Panginoon God. In Jesus' name, Lord, binabalik namin sa iyo ang aming papurit pasasalamat sa matamis na pangalan mo, O Diyos Ama. Amen. Amen. Ayan, hello. Ayan. So, magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. So, dahil wala po ang ating mga kabataan, tayo po muna ay magpi-play ng songs
Sige po, tayo po ay manatiling manalangin. Lord, salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Binigyan niyo po kami ng kalakasan, Panginoon, sa mga oras na to, Panginoon, para kami ay sumamba sa inyo, Panginoon. Para awitan ka, Panginoon, purihin ka, Panginoon, sambahin ka, Father God. Walang hanggang pasasalamat, Father God, sa mga oras na to, Father God. Ito ay oras na para sa inyo lamang po, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Father God, na inuuna ka namin, Panginoon. At salamat po, Lord, sa mga kapatiran namin, Panginoon, na wala pa dito, Panginoon. Hipuin niyo ang kanilang mga puso, Father God, na ito ay oras ng pagpupuri at pagsamba sa inyo, Father God. Sige po, tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti ng ating Diyos. Minsan pa, napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, hindi siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti ng ating Diyos. Nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay mapuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, hindi siya nagkukulang. Ang pag-asa niya, lahat ng nilikha. Napakabuti ng ating Diyos. Nais ko'y magpasalamat sa aking Diyos. Ang nais ko ay mapuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, hindi siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos. Ayan, amen. So, tayo po ay, bigyan naman natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Ayan. So, ito pong next song, sabi po sa... Sabi po sa Pahayag 4:11, ikaw ay karapat-dapat, Panginoon naming Diyos, na tumatanggap ng papuri, karangalan at kapangyarihan. No, paalala na ang Diyos ay karapat-dapat purihin sa lahat ng panahon, hindi lamang kapag maayos ang lahat, kung hindi kahit sa gitna ng pagsubok, ang papuri ay hindi nakabase sa ating nararamdaman. Kung sino ang Diyos, siya ay banal, tapat at hindi nagbabago. Kapag pinili nating purihin siya, inaangat natin ang pananampalataya higit sa ating mga problema. No, kinikilala natin siya ang may hawak ng lahat. So, this is the moment na siguro mag-silent prayer tayo. Ito yung moment na yung isang buong taon na marami tayong struggles na nararanasan. Family problem, financials, work, sa mga studies natin, at kung ano pa, at napaka-toxic ng ating bansa, ang ating mga social media, marami tayong mga pagsubok na naranasan sa buhay ng bawat isa sa atin, lalo na yung mga flood control,
Marami pa yung mga storms na pinagdaanan ng ating bansa. So Lord, itinataas ka namin, Panginoon, sa mga oras na to, Father God. Nararapat kang purihin, Panginoon, na kahit na marami kaming pagsubok na dumating sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, nananatili kami, Panginoon, na nagpapakatatag kami, Panginoon, pinangahawakan namin, Panginoon, ang inyong salita, Father God. Salamat, Lord, dahil kami bilang Kristiyano, Father God, mas nagiging matagumpay kami, Panginoon, sa mga pagsubok, Panginoon, na nararanasan namin sa buhay na dahil alam namin, Lord, na nandiyan ka sa buhay namin. Lord, sa mga oras na to, wala kaming gagawin kung hindi purihin ka. Pasalamatan ka dahil tapat at banal ka, Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa sa amin, Father God. Panginoon, ramdam namin, Panginoon, na kahit nasa isang taon, Panginoon, na meron kaming naranasan ng mga pagsubok, Lord, naririto pa rin kami, Panginoon, na pasalamatan ka, Panginoon. Dahil yung wagas na pag-ibig mo, Father God, hindi nyo kami pinabayaan. Bagkus, Panginoon, kayo yung nag-provide sa bawat isa sa amin, Panginoon. At Lord, ikiklaim namin, Panginoon, bago matapos ang Panginoon, ang taon na to, Father God, mas lalo kaming magiging magaan, Panginoon. Mas lalo kami magiging matagumpay ang bawat isa sa amin. At lalong-lalo na, Panginoon, ang aming panambahan, Panginoon. Itinataas namin, Panginoon, at sa darating na 2026, Lord, mas lalo kaming magiging matatag. At Panginoon, at mas lalo kaming pangahawakan namin ang inyong mga salita, Father God. Lord, salamat po, Panginoon. Wala kaming ibang sasabihin, Panginoon, kung hindi salamat po, Panginoon. In Jesus' name and pray. Amen. Sige po, tayo po ay manatiling umawit sa ating Panginoon. Salamat sa dakila mong pag-ibig.
isang malakas na palakpak ang ating Panginoon. Amen! Ay, maraming salamat, Sister Russell. Ngayon po, dumako po tayo sa ating spiritual reading na matatagpuan sa Hebreo 2, 1 to 18. Ganito po ang sinasabi. Ang napakadakilang kaligtasan, kaya nga dapat nating pagwalang panghawakang mabuti ang mga katotohanang narinig natin upang hindi tayo maligaw. Ang salitang ipinahayag ng mga anghel ay napatunayang totoo at ang bawat sumuway o lumabag dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. Ganon din naman hindi tayo makaiwas sa parusa kapag hindi natin pinahalagahan ang kaligtasang ito na napakadakila. Ang Panginoon ang unang nagpapahayag ng kaligtasang ito at ang mga nakarinig sa kanyang ay nagpatuloy sa ating ito'y totoo. Pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda at iba pang himala at sa pamamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo sa ipinamahagi nito ayon sa kanyang kaloob at natagpuan sa kaligtasan. Hindi sa mga anghel, ipinalalim ng Diyos sa sanlibutan na noong kanyang nilikha ang sanlibutang itinutukoy natin. Sa halip, ganito ang patunay sa ibang bahagi ng kasulatan, ano ang tao upang siya iyong alalahanin o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan. Sandaling panahon na siyang ipinababa sa kanyang mga anghel, ngunit pinagkalooban mo siya ng kadakilaan ng karangalan, marapat siya isang hari. At ipinailalim mo sa kanya ang kapangyarihan ng lahat ng bagay. Nang ipailalim ng Diyos ang lahat ng bagay sa magkakayaman ng tao, walang bagay na hindi maipailalim sa kanya. Sa katuwiran, hindi po natin nakikitang napapailalim sa kanyang kapangyarihan lahat ng bagay. Subalit alam natin na si Jesus, bagamat sa panahon na kaya mga anghel binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kanyang pagkamatay, dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinagkaloob niya na si Jesus ay namatay pero para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mga pagtitiis niya, pinalaganap ng Diyos na lumikha at magpangalaga sa lahat ng bagay upang makapagdala ng marami sa kaluwalhatian. Marapat lamang na nagawin niya iyon sapagkat si Jesus ang pinagmumulan ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpakabanal sa kanya at iisa ang Ama, nagpakabanal at pinagbanal, kaya hindi niya ikinahayag tawagin silang mga kapatid. Ganito sa kanilang sinabi,
ipahayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan at gawing akong ng papuri sa iyo sa gitna ng kapulungan. Sinabi pa niya, ako'y nananalig sa Diyos at sabi pa niya, naririto ako at ang mga anak na binigay sa akin ng Diyos. Yamang ang anak ng taong tinutukoy niya ay naging tao rin si Jesus. Tulad nila, may laman at dugo. Ginawa ito upang ang kanyang kamatayan sa Diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa ganon, ipinaalala niya lahat alipin na walang panahon dahil sa kanyang takot sa kamatayan. Hindi ang lahat ng anghel ang kanyang tinutulungan kundi ang hari na lahi ni Abraham. Kaya tinahayag sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan, sa ganyoy naging isang dakilang saserdote, bahabagin at tapat, maglilingkod sa Diyos, na ang gandog ng hain ng papatawad sa mga makasalanan ng tao. Sapagkat siya'y may tinukso at nagbata, kaya't ngayon na natulungan niya ang mga tinutukso. Salamat sa pagkabasa ng banal na salita. Amen. Ngayon po, dumako po tayo sa ating building fund offering. Okay? Na ito po ay lilikumin ni Sister Annabelle Maninding. Ayan, salamat po, Sister Annabelle. Ngayon po, dumako tayo sa testimony. Alam ko po, maraming pinagpala. Ngayon po, tinatawagan ang nais magpasalamat sa ating Panginoon. Ayan, praise God. Nais ko lang pong magbigay ng pasasalamat sa ating Panginoon. Kasi di ba yung halos buong 2025, napakarami po akong narinig o naka-encounter na negative. Yung mga ganon. Puro pagre-reklamo, yung mga ganon. Yung kawalan, yun ang tinitingnan. Pero nais po ng Panginoon na simula sa araw na ito hanggang sa bago pumasok po yung year 2026, kung ano man yung mga bagay na yon, iiwanan na po natin sa piling ng ating Panginoon, isuko po natin sa Kanya. Kasi sabi ni Lord, nabablock po ng puro pagrereklamo yung mga pagpapala
na nais ibuhos ng Panginoon. Kaya ano po bang gagawin natin doon sa mga pagrereklamo na yan? O doon sa hilig nating tumingin doon sa mga bagay na madilim? Po ba yung mga problema? Isuko daw po natin kay Lord para hindi ma-block yung nais niyang ibuhos sa atin. Di po ba? Kaya, kasi nga si Lord, di po ba, si Lord Jesus Christ ay Prince of Peace. Di po ba? Prince of Peace siya. Na kahit ano man yung mararanasan natin sa paligid natin, nananatili po tayong payapa. Kasi nasa sa puso po natin ang Prince of Peace, si Lord Jesus Christ. Kaya manatili lang po tayo sa ating Panginoong Hesukristo at i-claim po natin yung mga nais niyang gawin para sa bawat isa sa atin, para sa buhay natin, at higit sa lahat, manatili po tayo sa Kanya at magpatuloy. At sigurado ako, pinatunayan ng Panginoong Diyos na magtutuloy-tuloy po yung pagkalinga niya, pag-iingat, at pagbuhos ng kanyang mga pagpapala sa bawat isa sa atin bago pa po pumasok ang year 2026. Kaya i-claim po natin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po. Yan, maraming salamat, Sister Anne. Sister Jane, sino pa po ba? Meron pa po ba? Ayan, si Kumaring Salve. Saglit lang to at ako'y nagpapasalamat sa napakabuting Panginoon sa natapos na naman na 2025. At napakabuti ng Panginoon sa taong iyon. Sa taong ito kami napakabuti niya. Pinakita niya ang kabutihan sa buhay naming pamilya. At kung gaano niya kami ginabayan, kung paano kumilos ang kabutihan ng Panginoon, ang kanyang puno ng pag-ibig. At ang hiling ko ulit sa taong 2026, masigit pa ang aking hinihiling sa ating mahal na Panginoong Hesukristo. Salamat po. Amen. Yan po, tunay po na ang Diyos lamang tanging aasahan natin. Ngayon po, dumako na po tayo sa ating mensahe ng buhay na ito po ay mahalaga na ating tanggapin sa ating mga puso at isipan. Ngayon, tinatawagan ko po ang ating butihing pastor, wapong pastor, Pastor Joey Flores. Isang maligaya at masayang paglilingkod na sasalubong natin sa bagong taon na 2026. Happy New Year po sa lahat. Good morning po sa inyong lahat. Sabi ng Lord, kapag ang isang anak may puso sa pagsunod sa Kanya, meron siyang hinahanda na hindi mo alam na ibibigay sa iyo. Nasa iyo imposible, pero sa Kanya ay imposible. Kung hahangarin natin ang bawat isa, ang pagsunod na may pag-ibig sa Kanya, walang imposible sa Diyos. Lahat ng bagay na ninanais natin, bigyan natin ng pagmamahal, pagkalinga. Hindi masasayang ang ating paglilingkod kung nasa puso mo ang ginagawa mo. Muli po, magandang umaga. Dumako po tayo sa ating tema ngayong umaga. Basahin po natin. Okay, tayo manalangin. Abba, Father, salamat po sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa mga anak mo na nakasama ko. Nakasama mo ngayong araw nito. Bagamay kami kakaunti. Nakakalungkot mo, Panginoon, makita ang mga upuan na kabakante na wala mga anak mo na narito ngayon. Lord, nagpapasalamat po kami sa pag-iingat mo sa kanila. Saan silang dako naroon ay patuloy ang aming dalangin, ingatan mo sila, selyohan sila.
sa anumang uri na makakabigat po sa kanilang pasanin. Kung hindi loobin mo, i-bless mo din po lahat ang kanilang gawain sa umagang ito. At sa araw na darating, Panginoon, patuloy mo silang ipagpalain ng iyong banal na Espiritu ng punong-puno ng pag-ibig mo sa bawat isa. At loobin mo rin, Panginoon, ng araw nito ay para sa iyo. Kaya kami lahat na narito, amin po ibinibigay sa iyo ang buo ng aming pagsamba. Sa iyo lamang, Panginoong kapurihan. In Jesus' name, Amen. Okay? Are you happy today? Are you enjoy today? Paano makikita enjoy at happy ka? Nasa puso. Bakit nga ba tinatanong ng Panginoon sa atin to? Anong dahilan? Sa kabila ng lahat na maraming nagaganap na tradisyon, paghahanda, saan tayo nagiging happy? Talaga bang dito kay happy, hindi sa labas? Ang tanong ng Panginoon sa atin, kaya si Jesus Christ, sa pagiging tao niya, bakit nga ba siya naging tao? Anong dahilan? Si Jesus ba talaga ay talaga nilikha ng Diyos sa tao? Sa inyong pagkakaalam, sa pagiging tao ni Jesus, bakit nga ba siya ginawa ng Ama na tao samantalang siya ay Diyos na mataas? Anong dahilan sa tingin niyo? Matubos sa kasalanan. Ang isang pinaka-reason ng si Jesus ay magiging tao, ito yung alam niya. Kung ano ang ating nararamdaman ngayon, na kasiyahan, kung ano ang inyong nararamdamang sakit, ngipin man yan, ulo man yan, o likod man yan, ramdam niya. Kaya siya nagkatawang tao. Para maramdam din niya kung ang isang lingkod niya ay nagsasabi ng totoo o hindi. Okay, dako tayo sa problem number 1. Basahin po natin. Saan nagmumula ang kasalanan? Tayo ba mga Kristiyano, dapat ba tayong mahulog sa kasalanan pa? Bagamat tayo mga Kristiyano na. Dapat ba tayo mahulog pa dyan? At sino ang ating dapat sisihin kung tayo ay nahuhulog pa sa kasalanan? Meron bang tayong sisihin dapat dito? Sarili mo ang dapat mong sisihin. Bakit? Kasi ang tao, walang kaligtasan sa puso ng bawat isa. Kung tayo mga Kristiyano na tayong lahat, paano mapapatunayan na Kristiyano ka? At paano malalaman ang pagiging Kristiyano mo ay nagniningning o nagiilaw ka, naglilingas ka? Paano mo mahawahan ang isang kapwa mo na hindi pa Kristiyano? Sa paanong pamaraan, sa paano mo pakikita, paano mo ipararamdam. Sabi ito, ang tao ay walang kaligtasan. Sa atin lahat ng narito, ligtas ba tayo? Amen? Ba't isa lang sumagot? Hindi ka sigurado? Kasi ang tanong natin, lahat ba tayo ligtas dito? Amen. Kasi ang tao na nag-aalangan pa sa kaligtasan ng Panginoon, nagagawin sa Kanya, marahil nahulog ka sa kasalanan. Dahil hindi mo kayang patawarin ang sarili mo. Si Jesus, kaya siya naging katawang tao para alam niya kung sino at kung sino-sino ang nagtatapat sa Kanya. Kung sino-sino ang talagang nananalig, nananampalataya sa Kanya. Ano ito? 3 bagay po. Sino-sino ba ang dapat nakikita natin nananampalataya? Para makikita. Ang number 1, yung pagsunod sa Kanya, obedience. Ang number 1 gawin mo sa Kanya. Number 2, yung paglilingkod mo sa Kanya, dapat hindi mo tinitignan ang bagay na nakikita mo sa sanlibutan o sa iyong paligid. Dapat hindi ka mahuhulog doon. Dahil yung bagay
na nasa sanlibutan, iyan ang naguhulog sa iyo, sa iyong pananampalataya. Number 3, ang pagiging tunay at tapat mo, pag-ibig sa kanyang kalooban. Kasi bakit? Kung iniibig mo siya, pero sa nguso lang, wala sa puso, useless ka. Hindi ka makikitaan na ikaw ay Kristiyano nga. Bakit? Pwede natin sabihin na sumasamba naman ako. Nagbibigay ng kapo. Bukod doon, wala kang ginagawa. Saan nga ba nalagaw ang iglesia? At paano ito marapapdadami? Paano natin manapanatili na iglesyang ito ay mananatiling sagana sa pagsamba? Hindi lang araw ng linggo na kayo naririto. Bakit? Saan ba kayo nagmula? Ako, bunga po ako ng Bible study. Ewan ko sa inyong lahat. Ang bunga ng pagtuturo ng Diyos sa atin, ibig sabihin, pinahahalagahan natin yung katuruan niya. Pinahahalagahan at iniibig kung anong turo sa iyo ng Panginoon, siya mong gagawin. O sinusunod mo ang kapwa mo tao kaysa Diyos. Kaya ba kukunti tayo ngayon? Marahil, ang kaligtasan, dahil nahuhulog sa kasalanan, dahil na rin sa dami ng ating pinapangarap, o ang ating minimithi, o ating ninanais. Kaya minsan, imbis na ligtas ka, nahuhulog ka sa kasalanan na hindi naaayon din naman sa Diyos. Bakit? Meron ba tayo nabasa sa Biblia, si Jesus ay nagkasala. Bago pa man siya pumako sa krus, wala siyang nekatiting na pagkasalanan o kasinungalingan. Yan ang gustong Diyos sa atin, ang toleransya. Hindi ang ating toleranan, hindi dapat pansinin ng dapat ang lahat ng masamang nadidinig mo o nakikita mo. Bagaman sa iglesyang ito, nakikita natin minsan may ganun tayo, huwag mong tignan siya. Ang tignan mo yung cross na sa gitna. Kaya siya nasa center eh. Maging center din ang puso mo, siya, hindi ang sino man. Problem 2. Bakit nga ba hindi kaya lampasan mag-isa ng tao ang mga pagsubok at takot? Unahin natin takot. Saan nagmumula ang takot ng tao? Sa puso ba? Sa isip? Sino sa dalawa ang nauna mag-decide? Puso ba o isip? Isip. So, nahuhuli ang puso natin. Kaya yung pagsubok na yan, magpasalamat ka kung may pagsubok ka sa buhay. Why? Nakakita na ba kayo ng mag-asawa, nagsama ng 25 years old na hindi nag-away? Di ba wala? Nag-aaway ba sila? Ibig sabihin, kada pag-aaway nila, blessing. Yung blessing na yon, tandaan nyo, yung pagsubok na yan, diyan nakikita yung mag-asawa, totoo nagmamahalan. Di ba sabi sa iyo ng mga nagpare, ng mga pastor, mga mayor, magsasama kayo at sa hirap at ginhawa. Tama ba? Oh. Pag sabi kong opo, kiss mo na yan. Di ba ganon? So, paano natin malalaman yung pagsubok sa buhay kung ating tatanggihan? Magiging abnormal ba ang pagkasamang kasawa pag lang pagsubok? Totoo. Bakit? Paano mo makikilala? Kaya nga minsan, ang isang babae at lalaki, nagkakilala niyan kapag nagsama sila sa isang bubong. Doon lilitaw ang totoong ugalit asal niya. Ngayon, pinakasal mo siya mabait, mabuti. Pero nang tagal-tagal, naging salbahe siya sa iyo. Ngayon, mahal mo pa siya? Number 2, minahal mo ba siya dahil gwapo siya? Number 3, minahal mo ba siya dahil maganda siya? At number 4, minahal mo ba siya dahil mayaman siya? Nariyan ba kayo? Yung 4 na binanggit na yan, mga kapatid,
Ang pagmamahal na ginawa natin ng Panginoong Jesus, wala sa mga bagay na ating binanggit. Wala doon ang kanyang pag-ibig. Ang pag-ibig niya, nasa puso niya. Na kailanman ay hindi niya pinagsisihan. Kaya sabi niya, yung pagsubok na yan, huwag mong damdamin. Huwag mong tambayan. Sa halip lampasan mo lang. Paano makikita na kung saan ang isang mananampataya, makita mo siya'y malago? Pwede ba akong kumuha ng 2 people na pwede kong gawing example? Pwede bang tawagin ko si Sister Salve at si Ate Silvia sa harapan? Hello. Okay. Doon kayo marap, dalawa. Doon kayo marap. Yan. Sa dalawang ito, sino mapataas? Sino maliit? Silvia. Okay. Bago hinanatulad ang kanilang taas at liit nila. Si Silvia, kung titignan mo, ang kanyang anino, si Salve, si Salve, ang kanyang anino niya, ito ang kanyang anino niya. Tama po ba? Ito ang kanyang anino niya. Si Silvia, ito ang kanyang anino. Bago kinukumpare ang anino ng isang tao. Kung titignan mo siya, ang anino niya, ang kanyang katanging panlabas, malakas. Nakita mo isang Kristiyano na totoo, mataas, matangkad siya, nakita mo? So nakita natin siya, pwede mo sabihin, napakataas ng kanyang pananampalataya. Pero kung sa true faith, ito ang kanyang anino, maliit lang siya. Nag-guess pa ba niyo? Pagkatingin kay Ate Silvia, ito siya, maliit lang siya, pero maliit nga ang tignan, pero ang anino niya sa pananampalataya, ito kalaki. Nakuha ba niyo? Ibig sabihin, hindi nakikita sa panlabas na kanyuan ang iyong pananampalataya, kundi nasa iyong mga gawa't salita. Thank you po. Thank you po. Sa mga bagay na nakita natin kanina, sana makikita nga. Napakalaki mga tao. Yung binanggit ko, malaking tao, yung nakabihis siya na maayos, naka-Amerikana siya. Sa tingin mo, totoong born again siya. Yung may maliit naman, kaya nga sabi sa Bible, may pumasok na 2 tao, isang magandang suot, ang binigyan ng upuan, at isa'y takpi-takpi, sabi sa kanya, diyan ka susulok. Naiba dyan ba niya yung kapatid? Ibig sabihin, saan tumitingin ang tao? Sa panlabas. Kaya ito, yung pagsubok at yung takot na yan, takot ako baka hindi ako mabigyan ng blessing ng mayaman na ito. Takot ako baka hindi niya ako mapansin, yaman-yaman pa naman din niya. Pero pulubi naman siya sa pananampalataya. Sino ba ang kinalulugdan ng Panginoon? Mayaman ba o mahirap? Tayo mahihirap. Kaya mapalad tayo kung meron kang isasaing o wala. Bakit? Wala ka sa ospital, wala ka sa doktor, nasa bahay ka lang. Mapalad tayo dahil tayo pa rin ang iniibig ng Panginoon. Bakit? Lord, bigyan mo kami makakain ngayong araw nito. Hindi ba dumarating ang pagpapala sa atin? Hindi ba meron siyang inuutusan, meron siyang sinasabihan? Ibig sabihin, ikaw ang Panginoon, malalim ang koneksyon yung dalawa. Sa mayaman, sa umaasa, sa pera niya. Pag wala ng pera mayaman, ano siya? Balisa. Hindi makatulog. Sa dami ng kayamanan niya, dati, ng panahon ko, bata pa ako, ang bangko dati, isa lang ang gwardya. Yung mga baka mo, iwan mo sa bukid, maghapon 1 linggo, hindi nawawala. At yung bahay mo dati, walang gate. Ngayon, may gate na, may gwardiya ka pa. Anong pagkakaiba? Sa isang mananampalataya, kung makakitaan mo siyang nagsasama ng marami, pero ang ginagawa ay busy sa usap-usapan lang nila at walang napapakinggan na mensahe ng Diyos.
Kaya ito, hindi kaya lampasan ng tao mag-isa ang kanyang mga pagsubok niya. Kasi kung ikaw natatakot ka sa iyong sariling ginawang mali at hindi mo susumbong, alam mo bakit? Yung mag-isa ka nakagawa ng mali at wala nakakita sa iyo, tandaan mo ito. Ang sabi ng Panginoon, nasisiyasat ko ang bawat puso ng bawat tao. Kapag nakagawa tayo ng mali, nagtatago tayo saan magpunta. At ilalagay mo sa sarili mo sa pag-inom na hindi maganda para sa iyong sarili, para malampasan lang. Pero hindi natatapos doon. Why? Kapag ikaw nag-iisa na, nandyan na yung takot na hindi ka makakaligtas. Ano yung takot na yon? Yun ang tinatawag mong konsyensya mo. Kasi konsyensya mo, sarili mo kalaban mo. Sarili mo ang nagpapababa sa iyo para ikaw ay umamin sa ginawa mo. Pero, kapag sanay ka na sa mga ganyang bagay ng kasalanan, kahit ituwid ka pa na matuwid sa iyo, mananatili sa iyo ang mantsa ng ginawa mo sa buhay mo. Kaya nga si Kristo, nagkatawang tao, alam niya kung sino-sino nagsisisi. Alam niya kung sino-sino nagtatapat. At alam din niya kung sino-sino ang umiibig sa kanyang tunay at tapat. Next slide. Okay. Dahil kay Kristo, makakaiwas ang tao sa kaparusahan. Kaya nga siya nagkatawang tao eh. Dahil alam niya kung sino-sino ang nananatili sa kanyang presensya. Hindi ginagawa siyang pastime lang o ginagawa siyang tsakan lang ako. Alam mo naman, Lord, yan, hindi ba? Di ba may ganun tayo mga mananampataya? Unahin ko mo to, Lord, kasi alam ko naman, nandiyan ka lang lagi sa akin, di ba? Huwag mo ikatwirin sa kanya yan. Huwag mo sa kanya sabihin na, alam mo naman yung aking pagdadaanan ngayon, Lord, eh. Naunawa mo na yun. Ba, Diyos ka? Hindi ganun. Eh kung ikaw ba lumagay sa katay ni Lord, at ikaw naman yung may anak na maliit pa lang, iiwan mo sa kalye, nasa loob ka ng bahay, sa tingin mo, sino may pananagutan? Ikaw na mismo nag-iwan sa kanya. Kasi iniwan mo rin ang salita mo, bahala ka na sa kanya. Pinagkatiwala mo, ipagkatiwala mo buong buo. Kaya makakaiwas ka sa uri ng kaparusahan ng bintang sa iyo. Makakaiwas ka rin sa mga bagay na ginawa mo nung una na hindi naman totoo. Huwag nating bigyan ng ating sarili at iuhulog sa kasalanan nang alam mo may nakakita sa iyo. Bagamat hindi nakita, pero may nakakita talagang totoo sa iyo. At yan ang ating pinunta rito. Kaya nga tayo natin sa simbahan na ito eh, para makita ng Diyos kung sino-sino talaga, yung nananampalatayang totoo at tapat sa Kanya. Higit sa lahat, ito ba ay mahalaga sa inyo? Kung mahalaga sa iyo ang buhay ng iyong anak, mahalaga niyo ba yung asawa, mahalaga ang lahat na sa iyong buong sambahayan, ganyan ka rin pinahalagahan ng Diyos. Hindi na sa simbahan na tayo, hindi ka pa makapokus. Samantalang walang maghapon ito. Sabi nga ilang oras nagtatrabaho ng tao? 8 oras. Ilang oras ka pumunta sa pasyalan? Minsan inaabot ka 1 week, 2 linggo, 2 araw. Ang tanong ng Diyos sa iyo, sa loob ng isang araw, ilang beses ka manalangin at ilang oras ka manalangin? Di ba minuto? Walang 1 oras? Sino mas malaki nagagawa? At sino ang mas nakikita mo na nakakaiwas sa ganyan? Di ba lahat tayo ganyan? Yung nakakaiwas ka, paano makakaiwas sa parusa? Sa atin ang gagaling ang lahat ng ating ginagawang kaparusa. Doon nadadagdag ang lahat ng ginagawa mo, kasalanan. Kaya yung di makakaiwas sa parusa, tayo yun. Sa atin nagbumula ating magkakamali ating kasalanan 8 oras ka bigyan trabaho ng Lord. Binigyan ka magbanding ilang oras. Inaabot ka pa nilang araw.
Mag-pray, ilang oras ka, ilang minuto. Sino lamang? Di ba talo sa atin ng Diyos? Panalo ang diablo sa atin sa ganung mga gawain. Isipin natin mabuti. Ang parusang yan, sa kamatayan ng dulot ng kasalanan, pwedeng baguhin ng ating Panginoong Jesus. Kaya siya nagkatawang tao. Paano? Simula sa araw na ito, isuko mo lahat ng yan sa Kanya. Bigyan ng pagpapalaga ang Kanyang salita na bibigay buhay na walang hanggan. Bigyan ng pagpapalaga ang araw na kapiling mo ito. Walang date, walang araw o buwan para hindi mo mabasa ito. Nasa iyo lahat ng panahon eh. Nasa iyo lahat ng araw at taon na kaya mo siyang pag-aralan. Kaya ito, yung parusa na yan, pwede mo wala. Dahil pag tinuruan ka mabuti nito at itiinibig mo sa iyong sarili, yung parusa na yan, maaaring bumaba ng bumaba. Amen? Next slide. Di ba? Kung yung binaso na yan, subalit lahat, alam ni Jesus ang bagamat sandaling panahon, pinababa kaysa mga anghel. Isipin nyo yan. Binibigyan tayo ng mas importante kaysa mga anghel. Kung isipin mo, yung anghel na yan, pero hindi niya pinahalagahan. Tayo ang pinahalagahan ng Diyos. Kumbaga sa, ano ba mahal? Diamante o ginto? Diamante. So, masagit pa tayo doon, mga kapatid. Ang hinihingi ng Diyos sa atin, ipahalagahan yung kanyang pagkamatay sa krus. Pahalagahan yung kanyang sakripisyo. Pahalagahan yung ginawa niya sa pagtubos sa ating mga buhay. Hindi dapat tayo mahulog sa kasalanan lahat para yung parusa sa atin ay gumaang-gaang naman. Ano ba yung parusa na yan? Bibigyan ko kayo ng example muli. Meron kang pinapasan na 25 kilos na bigas. Habang panahon mo ng pasan yan. Dumawa ko uli ng kasalanan kasi nangulingan. Dagdagang uli ng Panginoon ng 10 kilo. Dagdag na bigat na naman sa iyo. Habang gumawa ka ng kasalanan, patagdag ang kasapasanin mo. At hindi lahat, pati ang Diyos na tumubos sa iyo. Kaya pagdating mo doon sa huling hantungan mo, hindi ka naligtas na pumunta pa sa kaharian ng Diyos. Dahil marami na sa iyong paalala na ginagawa sa iyo na kung gawin yan, pero patuloy ka. Ayan, sabi ng Diyos, sabi nga doon sa mayaman at kay Abraham, nung namatay pareho, isasaw mo sa tubig ang daliri niya para hindi ka maranasan dito. Sabi niya, nung nasa lupa ka, nagpasasa ka sa magandang bagay. Pero itong aking tito, nagpasasa sa hirap. Kaya siya nasa piling ko. Kaya hindi mo alam. May bangin na malalim na hindi ka makakadaan. Kaya ang krus na yan, dinadala natin, pagtiisan natin hanggang sa huli. Dahil sabi niya, ang nais ng Panginoon, wala siyang nais, merong mapahamak. Gusto niya lahat maligtas. Pero kung tayo naman ang gagawa ng ating sariling kasalanan, papaano patutubusin ng Lord kapag nandun na tayo? Nandito ang ating practice. Wala na sa langit. Principle number 2. Basa. Nakita mo na? Kung si Kristo ay perfecto sa mundong ito, sino ang perfecto na tao? At
May alam kayo? Kay Pangulo ng Pilipinas, kung saan Pangulo ng bansang, kahit saan bansa. Sino nakita niyo perpektong Pangulo? Sino ang perpektong prinsipe na nakita niyo sa Pangulo sa ating bansa? Wala din. So, dapat ba natin tularan si Kristo? Dahil sa kanya magiging perfect? Kahanga-hanga ba siya dapat tularan? Kung naniniwala kayo sa kanya na perfecto siya, mag-aalangan pa ba tayong hindi sumunod sa kanya? Mag-aalangan ka pa ba sa kanya na hindi ito pag-aralan? Bagamat ito ang kanilang salita na iniiwan sa atin? Huwag kang mag-alangan. Sabi nga sayang kasi, laking kikitain ko ngayon. Tapos umalis ka, sabi mo, may kang babasahin. Pagbalik mo, pagod na pagod ka. Nakalimutan mo na. Kaya yung halimbawa na yan ng pagtitiis. Kasi hindi itong lupa mo ang patutusahan. Yung espiritu mo, yung kaluluwa mo. Wala ka ng lugar o abogado matatawag doon. Dalawa lang ang pagpuntahan. Sa maputi o sa maitim ka. Sa nagbabaga o sa maaluhan na pakadamdam. Isipin ng mabuti. Ngayon, lilipas ang 2025. Huwag natin balikan pa ang mga bagay na nakapaglayo sa atin sa Diyos. Kung hindi, ngayon 2026, ilapit natin ating sarili kung paano tayo maging malalim sa Kanyang presensya at pagsunod na mayroong katapatan sa Diyos. Kasi bakit? Yung parusa, tandaan niyo to, bawat isa sa atin may nakalaan na parusa. Sa tao, oo, nakakalusot tayo. Pero sa Diyos, nung nakakita ng ito, wala tayong lusot yun. Lahat dadaan kay Kristo. Kasi yung kamatayan na yan, halimbawa, ng pagtitiis kahit pa hanggang sa kamatayan. Yung sinasabing kamatayan dito, patayin na natin sa sarili natin. Yung paggawa na hindi maganda sa kapwa. Patayin na natin sa ating sarili din. Yung bang pagsasabi sa kapwa na hindi maganda. Hayaan mo ang Diyos ang magsabi sa Kanya. Hayaan mo ang Diyos ang mag-tweet din sa Kanya. At hayaan mo na yung Diyos ang magpano sa Kanya. Hindi dapat ikaw. Kung inaangkin mong Kristiyano ka, ipauubay mo sa Kanya yan. Ibig sabihin, pinapalawak na ng Diyos yung ating pagpapasensya. Pinapahaba lang niya yung kaisipan mo na kung saan ang taong tahimik, mapanganib. Ang taong madaldal, tawagan niyo ano? Ang taong tahimik, mapanganib. At yung taong madaldal, anong sabi? Kayo na may sabi ha, di ako. Kaya kung minsan, yung kamatayan na yan, tanggalin natin sa ating buhay. Patayin natin ang lahat ng uri na nakakapagpababa sa paningin sa atin ng Diyos. Huwag mong isipin na magpapayamot at saka na ako maglilingkod. Kaya nga sabi ng Diyos, ayaw niya na tira-tirang oras para sa Kanya. Binigyan ka ng malakas, makisig, maayos. Huwag mo ibalik na ampaw na. Ibalik mo sa Kanya kung gaano Kanya pinasigla, kung paano ka pinaunlad, at paano ka pinalago. Dapat ganon din ibalik natin. Kayo ba tatanggap? Binigyan ka ng isang buo, pagbalik kalahati na, tatanggapin mo ba? Ba hindi rin? Ganon din si Lord. Kung saan, makitaan natin ating pagkakamali. Aminin natin. Kung anong maling gawa natin sa sarili natin, gawin natin ng tama't maayos. Huwag mo sabihin na hindi mo nakakita ng iba Hindi. Pagdating ng panahon, baka sa lupa pa lang pinaparusahan ka na. Pagdating doon, parusahan ka pa ulit. Doble ang iyong matatanggap. Dito pala nilinisan natin. Kung nasa puso natin to, dapat tayong umatin ng kanyang pagtuturo. Dapat tayong lagi nakatingala sa langit para humingi ng kanyang presensya. Next slide. Basahin natin.
Yan ang ginawa ni Jesus sa ating buhay. Ako po kasi, bago ko naging born again, lahat ng bagay na pwede mong surrender sa Kanya, surrender mo. Lahat ng anumang bagay mabibigat, kahit sa asawa mo, pwede mong surrender yan. At least, dalawa kayo nakaalam. Kung ano sabihin ng asawa mo sa iyo, sundin natin. Kaya nga, mayroon tayong tinatang unity sa isang tahanan. Kasi yung pagsasama ng maluwag, masarap yan sa pakiramdam ng Panginoon. Pero pag naglilihim tayo, kahit anak mo yan, hindi nakakalugot sa Kanya. Sarili mong laman at dugo, pagliliham mo. Sarili mong laman at dugo, pinananasahan mo. Ibig sabihin ito, anumang bagay maliit, malaki, na pwede makahadlang sa pag-ibig ng Diyos sa iyo, huwag mo itong baliwalayan. Dahil ng takdang panahon, sasabihin sa iyo yan, pagpasok mo sa pinto na binuksan sa iyo ng Lord. Next slide. Basahin natin. Yan, tama po yan. Lahat ng ating pagpapagal na ginagawa mo sa iglesang ito, hindi masasayang. Dahil lahat ng bagay may kaugnayan sa paglalago, paglaganap ng iyong pananampalataya at napag-ibig ka sa iba, hindi masasayang yan. Aanihin mo yan pasatatang panahon. Aanihin mo rin yan pagdating mo rin sa taas. Sa lupa pa lang, practice na natin ito. Nakitaan ka mo lang na, alam mo, si kapatid na ganito, nabless ako sa kanya. Bakit? Binago niya yung takbo ng aking paglilingkod sa kanya. Binago niya ang aking pananampalataya. Salamat sa kanya. Kung di dahil sa kanya, hindi ko kayang gawin to. Minsan tuloy yung pagtayo dito sa pulpito. Kaya nahihiya natin eh. Why? Ba't nahihiya tayo? Kapag ganyan po tayo, nasaan ba ang Holy Spirit sa iyong katawan kapag nahihiya ka pat tumayo sa pulpito? Yung pagtayo mo dito, huwag mo yung kahiya. Ito yung pagkilala sa iyo ng lahat ng kapatid mo na nakakita sa iyo. Yung pag may ganyan pa tayong kaugalian, nandiyan po yan sa 2 Corinthians 4, verse 4. Kung meron ka mga Bible sa iyong mga cellphone, pwede nyo basahin. Kasi kapag tayo nahihiya pa, yung ating mata, tinatakpan ni Satan para hindi mo siya may patuo. Kung ganun tayong lahat, manatili sa ating puso at isipan, yung ginawa ni Kristo na yan, lahat ng pagpapagal, alang-alang sa Panginoon, ay pinahahalagahan niya. Pagpapagalbeto tumayo sa pulpito. Pagpapagalbeto na ikaw ay naghirap para lang maligtas ang kapatid mo na walang pananampalataya. Oo. Dagdag yan sa iyong korona sa ulo mo. At habang dumadami na iyong nasisyaran, dumadami rin ang anghel na nakikinig sa iyo at sumusuporta sa iyo. Sa bawat panalangin ng taong matuwid, Isaiah 65:24, yan ang sinagot ng Panginoon sa atin. Kada panalangin mo, may tugon siya agad sa iyo. Ibig sabihin, kapag ganun ka, ikaw at ang Panginoon at ang Holy Spirit, lagi mong kasama at hindi ka na iiniwanan yan. Next slide. Basa. Oh, hindi ba? Kapag nahihirapan, lagi tandaan, si Kristo ay lagi nandyan. Walang iniwan to sa Isaiah 65:24. Lagi nandyan sa iyo. Kapag panalangin, pagtawag mo sa Kanya, ang tugon niya, hindi pa natatapos ang dalangin mo. Tinutugon at binibigyan ng iyong kahilingan. Kaya sabi niya, lagi nandyan si Kristo. Salita mo lang ang hinihintay niya. Ay kung hindi ka masasita at wala kang kibo, alis ka na agad. Binawal-baliwala mo ang Kristo sa iyong buhay. Kaya mga kapatid, salubungan natin ang bagong taon na may pagsisikap, makamtan, maging masagana tayo sa pagtitiwala sa Diyos at maging tunay tayong mga lingkod na nagniningning sa ating mga buhay. Huwag natin tignan
kung anong baluktot ang iba. Kung hindi, ituwid mo siya. Tulungan mo maging matuwid siya. Tulungan mo rin maging malinaw sa isipan nila ang pagiging matuwid mo sa Kanya. Hindi lahat ng panahon, lagi ka na sa tama. Alalahanin mo, nasasaktan ka rin. Kaya dapat, kapag nahihirapan tayo, nandyan lagi si Kristo. Hinihintay ka lang tumawag sa Kanya. At hinihintay ka rin din niya tumawag sa iyo. Kaya dapat, paniwalaan, pagtibayin, tatagan ang ating paniniwala at pagtitiwala kay Jesus na siya nagbibigay sa atin ng mahalagang araw na ito sa ating buhay. Kaya naman, ang panawagan niya, anak, ang lahat ng meron ako ay sa iyo. Di ba? Andun niya sa prodigal son. Sabi niya, lahat ng meron ako sa iyo. Anong sabihin? Si Jesus, nasa lupa siya. Umaakit pa sa bundok para manalangin. Maging ugali natin ang laging manalangin. Maging isip natin sa puso natin ang manalangin. Gawin natin itong bisyo sa ating buhay. Gawin natin itong mga habit sa buhay natin. Huwag mong baliwalain ang mga mensahe ng Diyos sa buhay mo. Kung ano man nadinig mo mensahe, huwag mong baliwalain. Kasi minsan nahahack tayo minsan ng mga media. Na si best friend, kung sino-sino pa yan, nasa public ka man o sa opisina ka man, diyan, nahuhook ka. Pag nahook ka na, ala na, doon ka na mag-i-stay. Yung prayer, Bible, limot mo na yan. Eh bago ka ma-hook dyan, pag-aralan mo mabuti itong yung sinasabi sa ng mensahe ng Panginoon. Muli po, magandang umaga, Happy New Year, and God bless to all. Amen, Pastor. Salamat sa mensahe sa umagang ito. Tunay nga po, lagi nating babasahin ang ating mga Bible para sa ating paglago, sa ating pananampalataya. At ang ating pananalangin, huwag nating walain sa ating buhay sa araw-araw. Ngayon po, dumako po tayo sa ating tithes and offering na matatagpuan po sa Kawikaan 3:9-19. Ganito po ang sinasabi, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani ay siya yung handugan. Sa ganon kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidla ng inuwin ay hindi na matutuyuan. Ngayon po, tinatawagan ko po si Sister Annabel at Sister Linda. Tithes and offering po.
Panginoon, maraming salamat sa mga lingkod mo na narito ngayon. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga halagang ito. Katumbas ng kanilang paghihirap, Panginoon. Ibalik mo sa kanila ang kanilang kaginawahan sa buhay, ang kanilang kagaanan na pasanin sa bawat araw, ang kanilang mga dalahin, Panginoon, ay dalahin mo lahat, Panginoon. Upang lahat ng mga anak mo na narito ngayon, maging masagana sa pag-ibig mo, maging masagana sa mga pagpapalang nilalaan mo sa bawat isa. Kayo nga po nakakakita, nakakasiyasat ng mga puso ng mga lingkod mo na nagbibigay sa iyong harapan sa umag nito. I-bless mo nga po, Panginoon, ang mga trabaho o negosyo na meron sila. I-bless mo ito, Panginoon, ng dalawang doble ulit na Panginoon, na kung saan kayo po mag-birth sa kanila ng mga liglig, siksik na maapaw na pagpapalang ito. Salamat, Panginoon, sa mga puso nila na kung saan kayo po ang nakakita ng mga bagay ng pagpapalang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Panginoon, dumadalangin kami sa iyong
sa umagang ito. Lord, namin nilalapit sa iyo ang aming mga puso. Kilalanin mo ang mga anak mo na narito ngayon. Magpatuloy kami sa pagkilala, pagtanggap ng mga pagpapalang nilalaan mo para sa amin lahat. Magagawa ng Diyos na pagsaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Lord, kung ito may nais mo sa amin lahat, bigyan mo kami ng banal na espiritu. Maranasan na ikaw ang nangungusap sa mga bagay na nais mong baguhin namin sa pagdating ng bagong taon na 2026, Panginoon. Madama namin, maramdaman na ikaw yung Diyos na lagi namin kasama. Huwag mo naman kaming iwan sa mga dalahin namin sa buhay na halos kami madapa, maluhod sa kahirapan. Bagkus, damahin namin ang mga pagsubok nito na siyang ikatataas po ng aming pagtitiwala at pagtingin sa iyo bilang Panginoon, nakakita at nakakaramdam ng aming nararamdaman. Maibahagi namin ito sa marami. Ano man ang pagpapalang kami sumagana, ay maranasan din ng aming buong sambahayan. Higit sa lahat, yung malapit po sa aming mga puso at isipan, ang iparanas mo rin sa kanila. Gamitin mo po, Panginoon, lahat ng mga lingkod mo na narito ngayon upang sila man ay magkaroon ng kaligtasan nagmumula sa iyong salita at nagmumula rin sa banal na espiritu na amin naranasan. Lord, salamat. Salamat sa walang sawa mo na pakikinig ng aming mga hinanaing o dalahin na iyong pinagagaang sa araw-araw na kami may hingi sa iyo ay pinapagaang mo ang aming pasanin sa buhay. Salamat, Panginoon, sa malawak na pangunawa mo sa aming isa, sa bawat isa na narito. Salamat, Panginoon, at sa iyong pagtitiis sa aming mga kasalanan na paulit-ulit, Panginoon. Nariyan pa rin ang iyong banal na presensya. Nagpaparamdam ka sa amin na kung saan ang lahat ng ito ay hindi maging baliwala sa iyo. Kung hindi, patawarin mo po kami sa amin nagagawang pagkakasala. Nawa, Panginoon, dumating ang hantungan ng lahat ng amin nagiging mali na gawa sa iyo ay magkaroon ng kamatayan sa aming mga puso kaisipan. Lord, tulungan mo po kami lahat ng narito. Nagsusumama kami sa iyo na kung saan lahat ng aming gagawin mali, ituwid mo po sa pamamagitan ng banal na presensya, ng banal na espiritu na amin naranasan sa umagang ito. At sa umagang ito, Panginoon, nilalapit namin, Ama, yung pag-iingat mo sa lahat ng mga kapatid mo, mga anak mo na narito ngayon. Kayo po ang nakakita sa kanila. Kayo po ang nakakaramdam ng kanang totoong pagsamba sa umagang ito. Ay patuloy, Diyos, linisin mo po kami at pagkalinisin upang lumangay kami na may kalinisan patungkol sa iyong ubasan, patungkol sa iyong kaharian. Maging malinis po kami at hawakan mo po kami sa aming mga kanyang kamakamay upang sa ganon ang umaakay sa amin. Ikaw, O Diyos, ang nag-aakay sa amin patungo sa iyong presensyang banal. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. Kasi mga sapulin kami mga bata pa, nariyan na yung pag-ibig mo. Nariyan na yung presensya. Nariyan na rin yung pag-ibig na kailanman hindi mo binabawasan sa amin lahat na narito. Salamat po, Ama, sa mga nakaraan namin na dinaan mo na sa limot. Salamat, Panginoon, sa mga eksperyensya namin na kung saan pinatatag mo kami, pinalakas at pinanatili na ikaw ang Diyos ang siyang nabibigay sa amin na kagaanan ng aming mga pasanin sa buhay. Salamat, Panginoon. I-bless mga po ang aming pananambahan sa umagang ito. At patuloy, Diyos, na kami lalapit sa iyo, maglilingkod, magtitiwala ng tunay at tapat na ikaw lang ang sa amin ang sumasakop at nagpapailalim kami sa kapangyarihan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. At ngayon, itaas natin ating mga kamay. Tanggapin natin ang masaganang basbas ng Panginoon. Manatili sa puso ng bawat isa ang kanyang bukhal na presensya sa bawat isa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Banal na Espiritu. In Jesus' name,
Amen at amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Ayan, so makakaupo muna ang lahat para po makinig sa ating mga church announcements. So next Sunday po, magkakaroon po tayo ng communion. And year-end worship and fasting this Tuesday, December 30, 2025 at 6 o'clock p.m. po. Ang mga magsisiganap sa susunod na linggo, January 4, 2026, 9 o'clock a.m. Ayan. Ang ating pong speaker ay walang iba kundi si Pastor Joey Flores. At ang ating tagapanguna ay Sister Marjane Franco. At muli, meron po tayong online live group every Wednesday at 5 o'clock p.m. and every Thursday, 3 o'clock p.m. Midweek live group face-to-face dito po sa ating church. Ayan. And next Sunday po ulit ang ating Sunday worship at 9 o'clock a.m. At muli, God bless po sa ating lahat. Have a great week po.